Eto na nga, mga minamahal. Merong panibagong development. Uy, development! So ngayon nga po guys, kung matatandaan ninyo, 'di ba? Laging sinasabi ng grupo ni Kadigungan, ng grupo ni Sara Duterte, ng mga DDS vlogger, basta yung kampon ng mga kadiliman, lagi nilang sinasabi, meron daw po tayong weak leader na presidente. Ngayon guys, ano kaya ang masasabi ng kampo ni Kadigungan, ng kampo ng mga DDS? Ngayong tinabla po guys ni PBBM itong si Sara Duterte. Tinabla. Ako, mainit-init niya, nagirian, tinabla. Yes guys, tinabla po ni President Marcos itong si Sara Duterte. Pero hindi po sa pagkikipag-away. Smooth transition ang ginawa ni PBBM na tsak naman ako, mafe-feel yan ni Sara Duterte. So ito na nga po guys, yung hukbo ng pagbabago, yung grupo guys, diba, ni Sara Duterte na HNP, hukbo ng pagbabago, hindi po isinama, hindi po ibinanggit ni PBBM sa isa pong pagpupulong ng Partido Federal ng bansang Pilipinas. Hindi isinama, hindi ibinanggit. Anong meaning yan guys? Ano po yung implication yan? Pupulutin po ang hugpong pagbabago ni Sara Duterte sa kangkungan. Yes, ganun po guys yung magiging implication nun kasi hindi po kinikilala, hindi po ini-endorso ni PBBM ang grupo ni Sara Duterte na hugpong ng pagbabago. Ito guys yung balita. Tingnan natin, basahin natin ha. Actually may video din dyan si PBBM, mamaya ipi-play natin. Hindi kasama ang partido ni Vice Presidente Sara Duterte na hugpong ng pagbabago sa mga kinakausap nila para sa alyansa sa 2025 midterm election. Ayon po yan kay Partido Federal ng Pilipinas, National President Reynaldo Tamayo Jr. Nako po, saan kaya pupulutin ang hugpong ng pagbabago kung hindi po sila makiki-affiliate, hindi po sila makiki-alyansa dito sa Partido Federal ng Pilipinas ni President Bongbong Marcos? Or, okay, wait, may magko-comment dyan. Mima, di ba yung hukbong ng pagbabago is a local party? Yes, guys. Oo, tama yung mga sinabi nyo. Local party po ang grupo ni Sara Duterte. Pero base po guys sa history ni Vice Presidente Sara Duterte, every time na merong midterm election, even presidential election guys, bumubuo po ng senatorial slate, bumubuo po ng team ang grupo ni Sara Duterte at naglilibot-libot sila. Isa na po nga dyan guys, example natin ito. Noong 2019, if you will remember, Sara Duterte's hugpong ng pagbabago bears 2 Senate slate for 2019. So basically guys, yung ginagawa po ni Sara Duterte base sa history niya is gagawin niya din po yan ngayong 2025 election. Posible pong bumuo ng senatorial slate ang hugpong ng pagbabago ni Sara Duterte for the 2025 midterm election. Alam natin yan guys, maglilibot-libot yung mga yan. Ang problema nga lang dito, saan sila pupulutin? Diba kasi matitikas yung mga alindog ng mga yan. Ngayon, saan sila pupulutin kung hindi sila makikipag-affiliate dito sa grupo ng Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM? Bali, ang mangyayari dyan guys, unti-unting mavavanish. Diba? Unti-unting mawawala. Unti-unting hindi na makikilala ang hugpong ng pagbabago. Nung nagkaroon nga ng unity, nagkapirmahan pa nga yan sila, affiliated yung grupo ni Sara Duterte dito sa PFP. Pero ngayon nga po guys, na masyado nang malalim ang hidwaan nila sa politika, mukhang maagang mawawala sa kalendaryo, mukhang maagang
maagang mawala sa isipan ng mga tao itong grupo ni Sara Duterte. Anyway, eto guys, panoodin natin. Ibang partido na nasasama tayo, na makikipag-partnership tayo. At yun ang pinakamahirap talaga. Alam naman natin yun. Lahat naman ng eleksyon, lagi tayo napupunta dyan sa usapang yan. So, that's the next thing that we have to do, is that we have to we have organized a steering committee. We will then go and make our alliances with the different parties. Of course, nandyan ang lakas, NPC, NP, NUP, lalong-lalo sa House. Pero siyempre, kailangan din natin kausapin kasi mga governor, may sariling mga local party yan. So we have to come to some kind of arrangement. And that's the art. Yan, tignan natin yung galing ni Gob Jun dito sa malaking problema na komplikadong problema na nakaharapin niya. But I think I have spoken to the leaders of the other parties. And as far as I can tell, mukha naman, willing naman lahat ng tao na makipag-usap and find a way around all this. Para naman, ay pagdating ng halalan, ay tayo nagkakaisa. At maliwanag sa taong bayan kung sino ba ang talagang ini-endorso natin, sino ba talaga ang ating hinaharap sa kanila upang makapagserbisyo sa kanila. So that's what we are trying to that's the process that we have begun today. Okay, rinig niya naman, no? Hindi binanggit. Nandyan yung lakas, NUP, etc. Hindi po binanggit ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, ano yung meaning niyan? Tablado. Itong si Sara Duterte. Sabi ko sa inyo guys, yung presidente, smooth transition lang talaga yung gusto niya. Sige, tinitira nyo siya. Sige, tirahin nyo lang ng tirahin itong ating presidente. Pero pag ang ating presidente, nag-revenge, hindi naman to totally revenge guys. Pero maririnig mo mararamdaman mo, pag ang presidente kumilos, iba. Katulad nito, 'di ba? Hindi siya sinama. Yung grupo niya, hindi nabanggit. Ano ibig sabihin yan? Implication na yan guys na mukhang mawawala sa mapa nga sa eleksyon itong grupo ng hugpong ng pagbabago ni Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte. Well, tama lang naman yan guys. Huwag na silang maki-affiliate sa hugpong ng pagbabago. Actually nga yung unang balita na nakita ko, affiliated dun sa politiko, nabasa ko na pwedeng mag-alyansa ang PFP tapos ang hugpong ng pagbabago. Yun yung balitang hindi ko ba matanggap kanina. Pero buti na lang meron nakita tayong update at nakita nga po natin guys na wala naman pala kasi hindi naman pala nabanggit. So yung ginawang source kasi ni politiko is yung congressman na basta PFP din siya. Syempre play safe din naman, nasasabihin na mas maganda na welcome ang lahat ng grupo. Diba? Yun po yung sabi, welcome lahat ng grupo. Kung kaya't yung naging caption ng politiko is pwedeng mag-alyansa ang PFP dito sa hugpong ng pagbabago. Which is ngayon nga, nagkaroon ng development na hindi naman pala kasama, hindi nabanggit nga So, good development to guys na hindi tayo makipag-ties up dito sa mga pro-China, diba? Na mga tao. Kasi maapektuhan din dito yung presidency ni PBBM. Lalo na next year, 2025 midterm election na. Diyos ko po, lapit na guys. Malapit na. Tapos 2028? Tama ba? Presidential election na. Ang bilis lang ng panahon guys. Baka October nga, filing of candidacy na yan. Grabe, ang bilis ng ang bilis ng mga pangyayari. Parang nandun pa lang ako sa fresh memories ng kahapon. Pero anyway, mabilis yung pangyayari. Pero ito lang yung masasabi ko, good development to. Maganda to. Yes, maganda dahil maiwasan natin yung mga taksil na tao. Anyway, yun po guys yung update natin ngayon. Actually binalita nga siya ng GMA, napansin din ng GMA. Gusto niyo bang marinig? Ito, parinig ko sa inyo. May mga kinakausap na raw na partido si Pangulong Bongbong Marcos para sa binubuong koalisyon para sa 2025 midterm elections.
Kabilang dyan ang Lakas CMD, National Unity Party, Nationalista Party at Nationalist People's Coalition. Sinabi yan ng Pangulo sa oath-taking ng 33 bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Hindi kasama sa kanyang binanggit ang partidong Hugpong ng Pagbabago o HNP ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang opisyal ng PFP, bukas silang kausapin ng HNP. Mga kapuso, alamin na... Pero hindi naman nabanggit. So, actually, yung word na bukas silang kausapin, guys, political strategy na naman yan. Siyempre, alam nyo naman na mas maganda pa din yung pinaka-safest na answer. So, anyway, yun guys. Diba? Good development. And, see you sa mga, i-endorso ni PBBM. So anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.